maganda nga sa pagninilay natin sa simula ng mga mahal na araw ay makita natin yung intensyon ng ating paglalakbay. Pwede din kasi na maging panlabas lamang ang paglalakbay nating ito. Tulad ni Judas Iscariote, naging panlabas yung kanyang tila'y pagmamalasakit sa mga dukha. At sinabi niya, ba't hindi na lang pinabili yung pabango at ibigay sa mga dukha? Pero ang ambing sa atin ng Ebanghelyo, binanggit sa atin yung intention. Hindi dahil sa may malasakit siya, kundi siya ay kumukupit, hindi nagiging tapat. Maganda rin para sa atin bilang mga Kristiyano sa paglalakbay nating ito, na makita yung intensyon ng paglalakbay natin. Pwede kasi sa mga araw na ito ay mahumaling tayo sa mga panata natin na pwedeng maging panlabas na itsura lamang. Pero kung hindi naman ang puso ay handang baguhin o hubugin, ang lahat ay nagiging palabas lamang. Nagmumukhang mabait, nagmumukhang madasalin, pero sa loob naman, kamusta naman? Kaya magandang imbitasyon sa atin ng paglalakbay nating ito to go back to the heart of the matter. Ano ba yung nasa puso natin? Hindi ano yung nakikita ng iba sa paligid natin. Kasi pwedeng mabigyan pansin natin yung image natin, yung tingin ng iba sa atin, ano yung nakikita sa atin, pero ano ba yung laman ng puso natin? At yan sana ang mas bigyan diin natin sa buhay natin. Na sa pagyakap natin ng mga panata natin, paggawa natin ng mga tradisyon natin, mga Lenten and Holy Week practices natin, sana ito ang maghubog sa puso natin, hindi para magmukhang mabait. Pwede nga magbisita iglesia ka. Wala namang masama doon at magandang practice ito para sa atin bilang mga Pilipino. Pero kung yung pagbibisita iglesia natin ay palabas lamang, pero ang puso naman natin ay hindi natin binabago, sayang din naman. Pwede ngang kahit 10 oras kang kumakanta sa pabasa, magkanta paus-paus ka na, pero kung yung puso mo naman ay hindi nababago ng pagninilay mo sa buhay ni Jesucristo, nagpakapaus ka lang. Nag-concert ka lang. Kahit iangat-angat mo pa yung mikropono, pag kumakanta ka, may papikit-pikit pa. Pero kung ang hindi naman tumitimo sa puso mo ang mga aral at turo ng pagninilay ng pasyong mahal, panlabas lang din ang lahat. Pwede nga sumama ka sa lahat ng prosesyon na pwede mong samahan, pero kung ang manggawaing ito naman ay hindi magtuturo, ay aakayin ka sa pagbabago ng buhay mo, sayang naman. Sa Biyernes Santo, magpuprosesyon tayo. Pero kung yung prosesyon natin ng Nazareno sa Biyernes Santo, kahit 10 oras ka pang sumama, kahit 10 oras ka pang sumalang, pero kung hindi naman ito magdadala sa iyo ng pagbabago ng puso, sayang din naman. Kaya magandang paalala sa atin ng ating Ebanghelyo na sana ang paglalakbay nating ito ay hindi maging isang palabas na magmukhang mabait tayo, na ikay nagdadasal, kundi sana ito'y maging pagkakataon na ang puso mo ay binabago ng mabuting balita ni Jesus. Ang puso mo ay hinuhubog ng salita ni Jesus at ang kanyang mga aral at turo. Nawa sa pagsisimula natin ng mga mahal na araw na nagsimula kahapon, mas pag-intingin natin ang pagnanais natin na magbalik loob sa Diyos. Mas pag-intingin natin ang pagbabago ng puso kung saan tayo iniimbitahan na tayo ay makiisa sa paglalakbay ni Jesus sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan,
at muling pagkabuhay. Amen.